Yan yung ating ampalaya. Ginisa sa pork at saka hipon. Ayan. Linisin natin yung ating 2 pirasong ampalaya. Ayan. Linisin muna natin yung kanyang buto. Ito ihugasan muna natin. Slice na natin yung ating ampalaya. Pa-slide natin yan. Ganito paghihiwa natin ng ampalaya. Yan. Yan na. Ganyan karami yung ating 2 pirasong ampalaya natin. Nahihiwa na natin ng pa-slide. Yan na siya. Sibuyas, bawang, kamatis. Slice din natin ng strip yung ating pork belly. Ito yung ating frozen na na luto na hipon, babanatan na lang natin para wala nang sasabit sa lalamunan pag tayo kumain. Dito pa yung ating tira na galing province, Kalibo. Yan. Babanlian natin ng mainit na tubig. Diyan na yung ating ingredients. Yan. Magsimula sa sibuyas, kamatis, bawang, ampalaya, hipon. Yung ating pork belly, pipirito muna natin yan para pamantikain muna natin siya. Sindihan na natin yung ating apoy. Yung ating sandok na hindi natin nagagamit, gamitin natin. Ayan, nagmantika na yung ating pork. Pwede na tayong maggisa ng ating kuwan. Tatabi lang muna natin yan. Gigisa natin yung ating bawang. Ayan lang ako maggisa. Nauna ko yung bawang para gusto ko kasi yung parang golden brown siya para masarap yung masarap pag kinain mo. Dagdag natin ng konting mantika tayo. Kulang yung kanyang mantika. Wari ko hindi makaluto ng bawang. Ayan, sasabay na natin yung ating sibuyas at saka yung kamatis natin para sabay lumambot. Nalambutin lang natin yung ating kamatis at dudurugin natin yan. Ayan, malambot na yung ating dudurugin lang natin yung ating kamatis para lumabas yung kanyang katas. At susunod natin yan yung ating ampalaya. Samahan niya natin sila yung ating binilatang hipon. Sarili kong version maglagay ng hipon. Gayin natin ng kaunti yung pagluto ng ampalaya. Ito na yung ating ampalaya, isusunod na natin yan. Gigisahin din natin yan hanggang sa lumambot siya. Saka tayo maglagay ng konting sabaw sa mga mga pangpasarap. Yan. Halo-haluin lang natin muna yan. Yan. Hanggang sa mag-well combine silang lahat. Para pag lumambot siya, yung kanyang lasa, masipsip ng ampalaya. Yung lasa ng ating sahog. Ayan. At ito'y masarap ito pag naluto. Baka yung mga hindi pa nakapalo dyan, i-follow nyo lang ako. Habang kayo nanonood. Saka bigyan nyo ako ng maliit na red heart. Yun. Takpan mo natin hanggang sa malanta siya. At ayan ay makulay ang ating gulay kasi maraming sahog. Kailangan yung malambot na siya bago tayo maglagay ng sabaw para manuot yung lasa ng ating mga sahog. Yung ating apoy lang dyan nasa mahina lang para hindi siya masusunog. Haluin lang natin uli. At ayan, malapit na siyang lumambot.
Pag medyo mag lightly brown na siya, ibig sabihin, malambot na, uluto na siya. Pwede na tayo magtimpla. Ilagay tayo ng sabaw. Sa mga pangpasarap natin, ihalo natin yan. Kaya medyo matigas pa, ayan lang muna natin siya. Lang natin siya. Ilagay tayo ng black pepper. Ilagay tayo black pepper. Ayan. Konting asin lang. Maglalagay tayo ng patis. Ayan lang paghalo-haloin yan para maghalo yung yung ating asin at saka yung ating black pepper. Lagyan tayo ng konting tubig na pinakulo. Kasi pag yan, ididamihan mo ng sabaw, wala ng lasa yan. Yung ating ampalaya, hindi ako nagkalalagay ng asin dyan. Pero, tikman nyo, hindi yan mapait. Maglagay lang tayo ng brown sugar, kalating rita lang. Hinugasan ko lang yan bago hiniwa. Konting patis din. At yung ating yung shrimp natin, ilagay na natin. Ilagay na natin yung ating isang buo. Shrimp cubes yan. Haluin lang natin at para matunaw yung ating kanya natin kung anong lasa. Yan na, okay na. Lagyan pa na din ng konting sabaw. Tatakpan muna natin para kumulo pa siya ng takpan lang natin para manuot yung sarap sa sa ating gulay.